Hello mga manay and welcome to Ilocos Norte. Bali dito nga nag-stop over kami sa Lawag para mag-breakfast at saktong-sakto meron kami mga nakainan na masasarap. Then diretso na tayo sa Pagudpod kung saan nagpunta kami at nagstay kami sa Blue Lagoon. Grabe, ang ganda dito ah. Bali dito nga kasama ko yung mga kapatid ko, gayon din yung dalawang anak ko. Ang kagandahan dito, mura yung rooms at meron din silang internet connection. Nakakatuwa kasi ang linaw ng tubig at ang pino rin ng buhangin. Nakakatuwa tong mga bata na to. Linilinis talaga nila yung dagat, kinukuha nila yung mga halaman-halaman na yan. So ayun din yung mga naging banding nila dito. Next destination natin ang Ilocos Norte sa May Saud Beach. O diba? Ang haba talaga ng galaan namin dito. So ganun din dito, napakalinaw ng tubig at sa sobrang pagkapino, ayan, inaangat na siya ng alon ng tubig ng dagat. Marami din ditong activities, tapos mura lang din yung entrance. Bali dito nga is 50 pesos per head, tapos malawak din yung kanilang parking. At kinagabihan nga, dito kami nag-sleep over sa aking lola sa May Burgos, Ilocos. Again ha, hindi po ako Ilocano. Bali yung lola ko ay dito na po siya nakabase, kasama po yung aking mga tita at titos, gayon din po ang aking lolo. Grabe, nakakatuwa no, pag ganito pagising mo sa umaga. Ang fresh ng hangin, tas ang daming tanim. Meron pong kalabasa, mga pakwan, at meron ding mga iba't ibang gulay. At kinabukasan nga eto, kumain na kami. Ang sarap kumain sa labas no, yung simoy ng hangin talagang nakaka-relax. Eto nga pala yung aming kinain, may sopas at Mickey. Syempre hindi mawawala ang aming mga alaga na kasama din namin sa biyahe. At ang paborito ng lahat, gayon din ng aking lola, ayan, ang nilagang kamote. Nakakatuwa dito maligo yung mga bata, oh. Bali ito po ay irigasyon, kaya napakalinis, naglalaba, at dito na rin po naliligo. Syempre, isa sa kabuhayan nila ang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop gaya ng baboy. Meron din po silang baka. Kaya naman parang sabi ko, gusto ko nang tumira dito. Ang linis ng tubig, oh. Minsan po meron diyang mga parang halaan ba yun? Tapos meron ding iba't ibang mga hayop gaya ng mga manok, meron din pong bibi, at sariwang hangin mula sa mga puno na nakatanim. So dito pa lang, hindi ka magsasawang tumambay kasi yung hangin napakalakas. So dito nga po pala sila nakatira, ayan no, ang ganda no, ang lawak, tapos pagising mo, matatanaw mo yung mga malalaking bundok. So dito nga pala nagpaalam na kami kasi babiyahin na naman at gogora na naman ang inyong nanay na lakwatsera. Next na destination naman namin ay sa Madongan Dam, kung saan ang tubig na inyong pagliliguan ay galing daw po sa gubat, sa bundok. So, yung tubig niya is napakalamig, pero yung lamig na hindi ka naman giginawin. As in talagang may enjoy mo dahil summer nga, sobrang init, kaya naman saktong-sakto ngayong tag-init. Diyan may makikita yung aking mga anak ko. So, nag-arkila kami ng, parang ang tawag dyan, yung airbed na 250, tapos ang ganda, magsawa ka na dyan hanggang pag-uwi. Pwede kayo ditong mag-camping, pwede rin kayo ditong mag-overnight, kasi ligtas po meron din po sila mga tour guide at mga parang tanod na magbabantay or mag-a-assist sa inyo. Syempre, kung nandito ka na rin sa norte, huwag mong palampasin na hindi ka makabisita o makapagpa-picture dito nga naman sa isang pinakamahabang bridge, ang Patapat Viaduct. O diba? Sa view pa lang neto, talaga namang mabubusog ka na. Nakaka-relax yung mga tanawin, yung dagat, tapos mga bundok, sabayan pa ng mga lumilipad na ibon, talaga namang mag-e-enjoy kayo kasama ang inyong pamilya. Isa to sa pinagmamalaki dito sa Ilocos Norte kung saan talaga namang hindi mo pwedeng palampasin ang ganda ng view at talaga namang dinadayo to ng mga turista. At hindi lang yan, hindi kompleto ang pagdayo mo ng Ilocos kapag hindi mo natikman ang kanilang pinagmamalaki, ang empanada. Grabe ang sarap nito, lalo na kapag may sukang Iloco, talaga namang mapaparami ka ng kain. At dahil nandito na tayo sa Bigan, dadayo tayo at titikman at hindi pwedeng umuwi ng walang dala neto ang kanilang pinagmamalaki na longganisang Bigan. Ang sarap neto mga manay, lalo na sa sukang Iloco, tas maraming bawang. Nagpasyal-pasyal din kami dito, kaya naman pwede kang mamili ng mga gusto mong souvenir o pang-display sa inyong tahanan. Bali dito kapag pumunta ka sa Vegan, mga 7 PM pumunta ka na kasi mabilis lang din pong mag-close or mawala ng tao dito magsara. Kaya kailangan naka-ready ka. Shoutout din sa babaeng nakita ko, grabe ma'am, ang ganda mo. Dito nga pala kapag nagpunta ka, parang binabalik ka sa kapanahunan na talagang
Alam mo yun, ang ganda ng vibes. Tapos yung mga design dito, first time ko nakapunta rito kaya naman sabi ko, babalik ako. At dito nga bago kami umuwi ay napadaan kami dito sa isang beach na kung saan pwede kang magstay at magtambay, magpicnic kasama ang inyong pamilya. At syempre, huwag mong kalimutan na dumayo dito sa Paway. Isa to sa talagang dinadayo ng mga turista dahil nga sa angking ganda nito. Grabe yung simbahan neto mga manay, kala mo ang liit. Pero nung nag-drone na, ang haba pala neto at ang laki neto sa loob. Isa talaga to sa wag mong kakaligtaan na hindi pasyalan dahil promise, hindi ka magsisisi sa ganda at talaga naman dinadayo talaga to ng turista. Next naman ang Bangge. So dito pwede kang tumambay, umaura, magpa-picture, mag-inarte. Grabe, mag-inarte talaga. Kasi naman, tignan nyo naman oh, yung view. Nasa mataas kang lugar tapos ganito lang naman ang bubungad sa'yo. Hindi ka ba mabubusog sa ganda? Syempre, inuhaw tayo kaya naman magbubuko tayo dahil mura dito. Shoutout nga pala sa aking member na taga Rizal na ngayon, nakabase na dito sa Lawag. Maraming salamat sa pag-iintay. Next naman namin bago kami umuwi, dito muna kami tumambay or nag-sleep over sa aking tiyahin. Bali dito naman siya nakatira sa Lawag. Ang ganda rin po ng kanyang lokasyon. Grabe sabi ko, ang ganda dito sa norte. Walang tapon, lahat ng pupuntahan mo, talagang babaunin mo pag uwi. At dito nga bago kami umuwi, ay huwag nyo rin po itong kaligtaan na hindi babaan kasi wala po ditong entrance fee. Pwede yung dalhin ng mga bata. Mag-e-enjoy po talaga sila. Kailangan nyo lang doon magpalista para po malaman kung ilan yung papasok sa loob. Ang nagustuhan ko rito, yung mga naka-display dito mga manay, ay yung mga ginamit pa ng mga ilang kapanahunan o dekada na ginamit nung digmaan. Na-enjoy yung mga anak ko, lalo na tong bunso kong lalaki. Kasi bawat display nila dyan is may mga nakalagay na kung kailan siya or anong taon siya ginamit, saan siya ginamit na lugar. So may enjoy po talaga ng mga bata. Pwede kayo rito maglibot kasi wala namang bayad po rito. Pero syempre, panatilihin pa rin natin na malinis at maayos ang ating pagbisita. Bali dito pwede kayo mag-picture-picture at malawak din po yung kanilang parking kaya wala din po kayong problema sa pagpapark ng inyong sasakyan. So ayun mga manay, hanggang dito na lamang po. Bali nag-picture-picture kami dyan ng aking pamilya at excited na akong libutin ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Dahil una, ngayon ko lang to nagawa sa buong buhay ko. Pangalawa, na-enjoy din ng pamilya ko. At pangatlo, naisip ko na habang bata at malakas pa tayong naglalakad at hanggat kaya natin, libutin natin yung mga lugar na gusto nating puntahan. So ayun lamang po.